Basahin natin ang teksto tungkol sa panahon ng aktibismo bilang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang panahon ng aktibismo, lalo na noong taong 1970 hanggang taong 1972 ay panahon ng paglaganap ng mga pagkilos ng mga estudyante, kabataan, manggagawa, magsasaka, manunulat at iba pang sektor. Nagprotesta sila laban sa mga suliraning panlipunan at pampolitika tulad ng kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagsasamantala sa manggagawa at magsasaka at mga problema sa lupa. Sa panahong ito, lumakas ang nasyonalismo at pambansang kamalayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng mga aktivista ang tatlong pangunahing suliranin ng lipunan, imperialismo, feudalismo at pasismo. Naging mahalaga rin ang mga papel ng mga kabataan at estudyante, kabilang ang mga nasa Universidad ng Pilipinas o UP sa pagpapahayag ng mga hinaing at panawagan para sa pagbabago. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ng panahong ito ang panitikan at iba pang anyo ng sining bilang paraan ng pagpapahayag ng saloobin, nasyonalismo at puna sa kalagayan ng lipunan. Narito ang 5 mahahalagang pangyayari sa panahon ng aktibismo. Isa-isahin natin at unawain. Una, pag-aaklas ng mga estudyante at mamamayan sa Menjola at Malacañang o First Quarter Storm noong Enero hanggang Marso 1970. Ang serye ng malawakang kilos protesta sa tabi ng palasyo ng Malacañang na nagbunsod ng marahas na pagtatagpo ng mga demonstrador at puwersa ng pamahalaan. Ikalawa, pagtatag at paglakas ng mga organisasyong pangkabataan. Ang mabilis na pagdami ng mga kasapi sa mga samahan tulad ng Kabataang Makabayan o KM, SDK o Samahang Demokratiko ng Kabataan at mga student councils. Ikatlo, Plaza Miranda bombing. Ito ay naganap noong Agosto 21, taong 1971. Ang pagpapasabog sa meeting de avance ng Liberal Party sa Plaza Miranda na nagbunga ng pagsususpinde ng writ of habeas corpus ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ika-4, pag-aaklas sa Diliman. Ang Diliman Commune noong Pebrero taong 1971. Ang pagkontrol at barikada ng mga mag-aaral at guro sa Universidad ng Pilipinas o UP Diliman upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagtaas ng presyo ng langis at militarisasyon. Ikalima, paglaganap ng mga pahayag at duguang placard. Ang paggamit ng mga lansangan, pader at poster bilang daluyan ng mga kaisipang revolusyonaryo. Talakayin naman natin kung ano ang kaugnayan ng mga pangyayari sa pag-usbong ng akdang pampanitikan sa ating bansa. Dahil sa matinding sigalot at karahasan noong First Quarter Storm at mga kilos protesta ng mga estudyante, nagkaroon ng malaking pagbabago sa tema at estilo ng panitikan. Nawala ang mga paksang nakatuon lamang sa romansa at relihiyon. Pumailan lang ang panitikan ng duguang placard, ang tunay na karanasan sa lansangan, ang usok ng tear gas, ang paghabol ng mga pulis at ang pagkamatay ng ilang kasama ang naging mismong nilalaman ng mga tula, dula at sanaysay. Ano naman ang mahahalagang katangian ng panahon ng aktibismo? Narito at isa-isahin natin. Una, paglaganap ng nasyonalismo at kamalayang panlipunan. Ikalawa, pagiging aktibo ng mga estudyante at kabataan. Ikatlo, pagkakaroon ng malawakang protesta at demonstrasyon. Ika-4, pagpuna sa kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at mga suliraning pampolitika. Ika-5, pag-usbong ng makabayan at mapanuring panitikan. At ang panghuli sa ating tala, paggamit ng panitikan at sining bilang paraan ng pagpapahayag ng saloobin at kamalayang panlipunan.
Sa araling ito, natutuhan natin na ang panahon ng aktibismo ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbunga ng maraming pagbabago sa lipunan at panitikan. Naging daan ang mga pangyayaring panlipunan at pampolitika upang maisulat ang mga akdang nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan, paninindigan at panawagan para sa pagbabago. Nabatid din natin na ang pag-unawa sa kaligirang pangkasaysayan ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang higit nating maunawaan ang mensahe, layunin at pananaw ng may akda. Dahil dito, mas nagiging makabuluhan ang ating pagbasa at pagsusuri sa mga tekstong pampanitikan.